Thirdly, sira ang undefeated record na 9-0, niluto daw. Shernan, sinabing si G-Clown ang panalo sa labang G-Clown vs Beatroom at Lipcram ng bully sa Taiwan. So tara. Na-upload na nga ang laban sa pagitan ni Lipcram sa Taiwan kontra Iwon. Naging one-sided ang laban, iba pa din talaga MCs na galing flip-top. Kumain mga ka ng Taiwan, di tatapat, hassle ka ba? Ang inang to, magta-jogging na lang, bumatil ka pa. Sa hanay ng mga super saiyan, ikay ganap na Piccolo. Parang espada na katana sa espada ni Ichigo. Di ko ka-distrito to. Saan ba tribo mo? Kaninong dito to? Agad si pare sa aking simple na bagsakan. Yung inanggel, dalapate, dapat merong palakpakan. Pagkang batulan para lamang matakuhan. Para sa pinagkukulang magawa ka na patulan. Yung napiling na batuhan galing pa sa kalimugan. Di na tulong big shot, meron ka pang kapupulan. Kaya dapat kang batulan para lamang mahatulan. Para sa akin ang kukunan, nagawa ka na patulan. Yung napiling ka batuhan, galing pa sa katimugan. Di lang to, yung big shot, meron ka pang kapupulutan. At sa... Di ba? Sikat ka pero sa dogfight. Hindi mo kakanta nga. Shinsu na ang kalaban mo, nakakalo ka pa. Sa kabilang balita naman, umabante na nga sa semifinal si Beatroom matapos niyang matalo si G-Clown. Pero base sa napanood na footage ni Shernan, ay tingin niya ay si G-Clown ang nanalo. Kaya mga tao dismayado. Huwag niyo nasisihin si Arik, yung tao nasasaktan. Kung di niya na talaga kayang ayusin, pwes ako na magtatanggal. Siya si Francis Mason. Hanep, pumag-Francis M yung pangalan. Ikaw lang yung kilala kong Francis M na galit sa kababayan. Ano yung itsura niyan? Mukhang lumang tao ang putang ina. Hoy! Sasuke na long back! Sasuke na long back. Tang ina mo, lahat ng minamay day mo mukhang throwback. Old school attire. Ulul! Anong akala mo? Nice? Cool? Gago, mukha kang kaklase ni Enrile nung high school. Etong beat na nakalat Granada. Don't panic, it's organic. Don't panic, it's organic. Pinaglalaban yung damo, bato naman yung ginagamit. I-follow nyo ako't samahan para advokasya ko mayari. Paano ka ipapalong ng mga tao, palong-palo ka palagi? Siya daw ang bitamina sa eksena o bathika o sa kritikal. Kahit mag-multi itong beat, hindi sapat yung mineral. Pwes, sulat ko'y reseta sa eksena, bawat letra medicine. Hatid ko'y purong lirikal, tulong medikal at yun ang literal na med in sin. Siya daw yung tupak na hubog sa old school era. Ganda nun, med in sin, ganda nun. Yan ang binibita ni Tukmol. Yung bagsakan niya daw biggie, pero utak niya small. Pwes, bibigyan ko ng big L itong galit sa kurap. Tutal MC rin gusto nitong mahilig makipap. Pwes, ako yung method man, you better run. DMC itong wak, basta rhyme ka lang at common, kaya easy ibadibag. O ano? Old school rapper reference. Basta rhyme ka lang at common, kaya easy ibadibag. O ano? Old school ka? Ulul, wala ka sa roster. Teka, nakalimutan ko si Exhibit. Sakto, Exhibit sa poster! Kaya... Exhibit, Beatroom. Na flying V! At bakit nga pagalit ka sa dilaw, asul, pula? Lahat yan gusto nyo mawasak. Sa bagay, anumang kulay baliwala sa mga taong may maitim na balak. Pero teka, sino nga ba ang problema? Ito bang mga nagwewelga o gobyernong sumisistema? Pwe! Pareho lang walang kwenta! Mga nagkakapera sa issue at mga nagka-issue sa pera! Kaya sige! Parang Beatroom yata nanalo dito. Pero sarili kong kung ako, ibibigay ko ng slight edge G-Clown kasi hindi na ibitaw ni Beatroom yung
solid na lines niya sa round 3. Pero hindi naman siya laylay kasi solid pa rin yung freestyle niya. Pero sa akin lang pero ang alam ko panalo dito si Beatroom. Para sa akin lang 2 bibigay, round 2 kay G-Clown na 3, 1 kay Beatroom. Pero tignan ko nga. At sa huling balita, mulingan lumaban si 30 sa Motus matapos siyang magkampiyon sa pedestal noong nakaraang taon. Nakalaban niya sa kanyang comeback ay si Ban. Si Ban ay kampiyon naman ng Rapolo. Sa mga hindi nakakaalam, si Ban ay nasa flip top na at meron siyang undefeated record na 3-0. Nangyari nga sa Motus ang labang Ban vs 30. Debut ni Ban ito sa Motus. At si 30 naman ay may undefeated record na 9-0. Bago nga magsimula ang laban, yamado si 30 sa mata ng mga fans. Pero nang magsimula na ang round 1 ni Ban, ay parang nagbago ang ihip ng hangin. Naging maganda ang palitan nila all 3 rounds. At nakuha nga ni Ban ang panalo, nadungisan ang undefeated record ni 30. Pero maraming mga fans na nagsasabi na dapat 30 yun. Pero kung ako ang tatanungin, round 1 Ban, 2 and 3 30. Base ito sa video na napanood natin. Ha? Gusto nyo ng selfie bars? Yeah. Sige, ako naman. Ganito yun Ako si Ban! Sobrang dami kong tinalo na Bisaya MC at wala pa akong talo dito. Tinalo ako ni Penpluma? Fake news kasi wala naman yung video. Ngayon total mo lahat ng tinalo mo na Tagalog, mi amigo, kung papantay ba sa record ko sa Bisaya 20-0. Ang pinupunto ko, kung sila kaya mo bilugin, hindi ang kapwa mo Bisaya, hindi mo ko mauutumin. Ako ay kapwa mo Bisaya, Tagalog lang kaya mo talunin. Hindi ang kapwa mo Bisaya, Tagalog lang kaya mo ubusin. Ako, yung mga kapwa mo Bisaya! Wala daw karapatang mag-reference ng basketball si MP3 kasi di daw basketball player. Ah, talaga? Nag-reference ka ng Dragon Ball Sayan ka ba? Nito no? Lahat daw tayo lumabas sa puke, di ba? Ganon yung mga linyahan. Napapaisip tuloy ako, dito ba sa Cebu tol, walang sisaryan? Tapos sasabihin mo, hindi ka adik? Di daw sadya ang pagtikim? Anong sasabihin mo sa amin? Gumamit ka by accident? Aksidente lang daw yon. Yan ang sabi niya kay John Leo nung sila'y nagiinuman. Nagmumotor lang siya sa dulo, tas nadisgrasya sa pwestuhan. Nag-wordplay pa yan. Pakinggan! Yun na daw yung punchline pagkakasa. Pakinggan! Damon na Pakinggan? Katangahan mo tol, walang hanggan! Puta ka! So ano masasabi nyo sa labang Ban vs 30? Tama lang ba na kay Ban ang panalo? O dapat 30 yun? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.